Kuya Nam, may kusina sa bahay, at hindi niya ako hinayaang gamitin ito. Mula noon hanggang ngayon, hindi pa ako nagsindi ng apoy. Naka-off na naman. Diyos ko, Hey, may ginagawa ako. bago ka lang dito, nagsusunog ako ng apoy. Tiyo Nam, sabihin mo magluto ako. Na mula sa dati, hindi pa ako nakapagluto ng kanin sa kusinang ito. Hindi ako makapagsindi ng apoy. Uncle Nam hindi na gamitin ang gas stove. Napakatipid niya. Tutulungan kita. Hoy, tingnan natin. Pagkatapos ay tulungan mo ako. Napakatipid ni Uncle Nam. Hindi siya gumagamit ng electronics. Sabi niya noon, para daw gamitin ng asawa niya. Takot siyang gumastos ng kuryente. Salamat. Maraming salamat. Nang walang mga kaibigan. Hindi ako marunong magluto. Bakit mo nasasabi yan? At iyon, Bakit ka tumatawa? Anong meron sa mukha ko? hayaan mo akong linisin ito. Tumigil ka. Sige at gawin mo. Uuwi ako. Binigyan ka ng tita ko ng kaunting pera. Sabihin mo ulit sa kanya. Bakit ang init ng mukha ko? Oo naman. Nagsindi kasi ako ng apoy. Hindi kita namimiss. Naaalala mo pa ba ako? Dahil busy ako. Hindi ba pwede? Tawagan mo ako araw-araw. Galit na galit sa'yo ang tatay mo. Alam ko, sabi sa akin ng nanay ko. Gagawa ako ng paraan para maintindihan niya. Paumanhin. Paumanhin para sa, hindi kita nakikita. Hindi ako papayag. Gusto kong magsalita. Pasok ka. Sir, ito po ang report. Makikita ko. Galit pa kayo ni Min sa isa't isa? Para siyang nanay niya, matigas ang ulo. Gusto niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Okay lang ako. Oo. Bibisitahin namin siya ng kaibigan ko bukas. Oo. Hey. Gusto kong sabihin, ano ito? Nakikita mo bang napakagwapo ni Kwang Min? Gwapo siya at mayaman. At kami ay mahirap. Pangkalahatan, gwapo siya, pero napaka-normal din. Diyos ko, ikaw. 3 babae. Kailangan mo bang iuwi ko ito? Ihatid mo na ako pauwi. Bumalik mag-isa. Iuuwi na, May. Tumigil ka. Pumunta ka. Sasama ako sa kanila. Sa totoo lang, may trabaho tayo. Mauuna na ako. Sa mata niya, iisang babae lang ang mahal niya. Ako lang ang inaalala niya. Mali. Ano pa? Hey. Go. Ano bang nangyayari sa'yo? Nakikita kong sobrang sama ng loob mo. Babae. Ang pangalan niya ay Fun. At hindi siya ngumingiti. Ito ay wala. Problem, guys. Kailangan ko munang pumunta. Kawawang, baka nag-aalala siya sa kanyang ama. Mahilig siyang uminom. Umuwi na tayo. Sa tingin mo ba maganda ito? Aminado namang maganda ang eksena dito.
Napaka-komportable ng hangin. May mga puno at may ilog. Napakapayapa. Siyempre. Simula bata ako dito na ako nakatira. Saan? Huwag din kalimutan dito. Kakababa ko lang, gusto ko na. Walang duda, matagal ka na rito. Dito nakatira ang mga tao. Ang lahat ay nakakabit sa ilog na ito. Kung pupunta ka sa malayong lugar, mahirap kalimutan. Oh, malapit na. Mag-ingat ka. Masyadong maraming tubig, ito ay natigil. Hayaan mo akong makatulong sa'yo. Okay lang ba? Sige. Mag-ingat sa taglagas na iyon. Pumunta ka dito. Hayaan mo akong makatulong sa iyo. Ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Ayos ka lang ba? Paumanhin. Diyos ko. Sa kalagitnaan ng araw, walang hiya. Iniisip na walang nakakakita. Hindi mo kailangang magpakita ng ganito. Huwag mong sabihin yan. Ito si Dr. Hongmin. Nakita ko. May bago ka na ngayon. Huwag mo nang makita ang anak ko. Diyos ko, lalaki ka. Sumunod. Huwag makinig sa sinasabi niya. Hindi niya ako gusto. Wala akong pakialam sa sasabihin niya. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Tara na. Oo. Mamimiss ka namin. Ilang araw lang akong wala. Hindi ako alis sa trabaho ko. May mga tao dito, tiyak na magiging mabuti. Hongmin, ako sa bakasyon ko ng ilang araw. Sana ay alagaan mong mabuti ang lahat dito. Nandito na lahat, kulang pa. Ikaw ay dehado. Naniniwala ako. Marami kang magagawa dito. Huwag kang mag-alala, pangako susubukan ko. Sige. Mga tao, aalis na ako, bye-bye. Palem. Doktor, mangyaring iligtas ang aking asawa. Tulungan mo ako. Anong problema mo? Tulungan mo ako. Siya ay sinaksak sa binti ng isang puno. Maraming dugo. Hoy, uminahon ka. Hintayin mo ako. Han, may mission ako. Sumama ka sa akin. Yes. Ayos lang ate. Tulungan mo ako. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Asawa, may problema ba sa iyo? May nakita ka ba? Doktor, huminahon ka, tingnan ko. Kumalma ka, ayos lang, tingnan ko ang sugat. Mabigat ang sugat, dapat dalhin ka agad sa emergency room. Yes. Ibigay mo sa akin ang iyong first aid. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng paunang lunas, sa emergency agad. Bilasan mo doktor, nasasaktan ako. Nagpapasalamat ako. Walang anuman, pumasok ka sa loob. Mauuna na ako. Nakauwi na ako, bye. Tiyo Nam, bumalik ka na. Naglaro lang si Mr. Jeff. Hey! Huwag mong isipin na ikaw ay isang batang tagalungsod. Ayaw ko sa mga bagay na yon. Dinalaan muna kita. May ang tita ko. Hindi kayo makakabalik sa Saigon balang araw. Anong ibig mong sabihin? Mali ba ako? Saan ka nagpunta sa kanya? Mukhang masaya kayong dalawa. Hindi ko ito tatanggapin. Kailangan kong magsumbong kahit saan ako magpunta. At siya at ako ay mga kasamahan.
Siya at ako ay sumama. Ito ay napaka-normal, hindi karaniwan. Halika dito. Tiyo Nam, uminom ka ng masarap na tsaa. Tumigil ka sa paghahanap. Hip, matigas siya pero mabait. Malumanay talaga. Uminom ng tsaa. Alam ko, Tiyo Nam, uminom ng tsaa mag-isa. Mangyaring pumasok sandali. Oh, Miss Noet, Ginoong Moy, nagtatrabaho ka sa field. May natitira pang isang tao. maaga siyang pumasok sa trabaho. Saan pupunta si Mr.? Well, may trabaho ako. Paakyat na ako. Hindi ko maintindihan kung bakit Min gustong pumunta sa lugar na ito. Halika, huwag mo na siyang sigawan. Hayaan mo akong kausapin siya. Alam ko, hindi ako galit sa kanya. Hindi importante. With your dad back, sinusuportahan din ito. Kaya hindi rin ako tumututol. Kalaunan ay bumalik siya sa kumpanya ng kanyang ama. Mas maiintindihan ito ng iyong ama kaysa sa akin. Susubukan kong matutong mabuti. Mamaya, babalik ako sa aking bayan at magiging isang guro. Turuan ang mga bata. Sabi mo maganda ang bayan mo. Bakit hindi mo ako iuwi para maglaro? Napakaganda ng aking bayan, may mga lotus field. Ang mga ilog ay may maliliit na tulay sa kabila nito, gaano kasaya. Noong bata pa ako, madalas ako Bakit hindi kayo magpakasal ni Nam? Aalis na siya, hindi na siya makapaghintay. Tuwing umiinom siya, nagrereklamo siya sa akin. Ay, hindi ko kaya. Ginoong Moy, bakit ka nakatayo dito ngayon? Aalis na ako. Pupunta ako. Okay. Tandaan mo ang mga sinabi ko kanina, pag-isipang mabuti. Oo. Dear Moy, umalis ka na. Nakikita ko ang balakang. Sabi ko masakit ang balakang. Kailangan mong makinig sa iyong ina. Kumain ng marami. Pagkatapos ay inumin ang gamot. Inireseta ito ng doktor. Kung hindi, magkakasakit ka at magkakasakit. Magpapatingin ako sa doktor dito. Oo, maraming salamat. Sige. Salamat sa doktor, salamat sa doktor. Kung hindi ay hindi makakalakad ang asawa ko. Walang anuman. Mahal, tandaan mo. Alagaan mong mabuti ang sugat niya. Huwag mahawa, hindi maganda. Tandaan na regular siyang bigyan ng gamot. Yes, alam ko. Salamat doktor. Uuwi na ako, kamustahin mo ang doktor. Maligayang pagbabalik sa doktor. Mabuti, tandaan ang sinabi sa iyo ng doktor. Siguradong nag-aaral ka ng mabuti. Ito ay normal. Magtatagal ka ba dito? Lahat ng tao dito mahal ka. Ang gwapo mo daw. Mabait ito at napakagaling. Talaga. Kung marinig kong sabihin mo yan, ligtas ako dito. Ginoong Min. Tui. Tatay. Sauloa. Hello Ate Moy. Wala pa akong nakitang lotus kamakailan na ibinebenta sa akin. Ibinenta ko ito sa ngak. Mas mataas ba ang binili niya kaysa sa akin? Bakit mo ito patuloy na ibinebenta sa lahat ng oras? Pero ate, kung saan man kumita, maaari kang magbayad ng higit pa bukas. Ibebenta ko lahat sa'yo. Halika ate. Bumalik na ang bagong doktor, nagtatrabaho sa ospital na iyon. Diyos ko, mayaman ang bahay. Kung mayaman siya, wala siya dito. Hindi naman siguro siya mayaman. Balakang talaga. Baka nagpapanggap lang siyang mayaman. Talaga. Kinabukasan, nakita ko ang kanyang ina.
Oh my God, ang ganda ng suot. Tingnan mo ang magagandang damit at alam kong mayaman siya. Ngayon, dumating dito ang kanyang ama. Ang pagmamaneho ay napakabuti. God, mukhang cool na cool. Maganda. Ate, sinasabi ko sa'yo. Han, ang iyong anak na babae ay nagtatrabaho sa kanya. Sabihin mo kay Han yan. Samantalahin ang pakikipagkilala. Lapitan natin siya. Anong iniisip mo? Kailangan mong mag-isip para sa akin. Bakit ka bumalik sa trabaho? Bakit bumalik dito? Paumanhin. Hayaan akong magpasya sa aking buhay kahit minsan. Hanggang ngayon, lagi akong nakikinig sa iyong kalooban. Ngayon gusto kong gawin ang gusto ko. Lugar ba ito? Walang mapupuntahan sa bahay. Walang daan. Napakatalino mo. Hindi ka dapat nandito. Ang mabubuting tao ay magiging mabuti saan man sila naroroon. Hindi ba? Matanda ka na ngayon? Hindi ka na nakikinig sa akin. Hindi ko sinasadya yun. Dad, 3 taon pa lang ako dito. 3 taon, napakabilis ng panahon. Tsaka sinuportahan din ako ni Uncle Nam. Joker ka talaga. Okay lang ako, ngunit ano ang tungkol kay Twilin? Paano ka magdedesisyon? Ayokong malungkot siya. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Kapatid ko lang ang tingin ko kay Twilin. Hindi namin kayang mahalin ang isa't. Hindi pwedeng pilitin ang kasal. Bitawan mo ang kaisipang iyon. Pinanganak ka sa ganoong paraan. Dapat makinig. Itigil ang pakikipag-usap sa kanya. Ba? Anong pakiramdam mo? May mga gwapo dito. Para bumaba ka para bumisita ng ganito. Ang galing. Huwag mo na akong galitin. Hindi ko ginustong maging kapatid mo. Tumigil ka sa galit sa akin. Sa tuwing nagagalit ka, natatakot ako. Kaya pupunta ako sa lungsod kasama ka. Gusto kong manatili dito. Hayaan mong gawin ko ang aking bahagi. Kung mahal mo ako, sana maintindihan mo ako. Paano ang ating negosyo? Paano mo makalkula? Twilin, nandito ka na. Gusto ko rin ng oras. Tingnan natin ang love story nating dalawa. Ayokong masaktan ka. Kailangan lang kita sa tabi ko na hindi ka masasaktan. Pero sinabi mo yun, at hindi kita pinilit. Pero huwag mo akong paghintayin. Wala akong pasensya. Oo. Palem, pumunta ako sa kotse at umuwi. Twilin, mangyaring payuhan ng aking ina na tulungan ako. Well, hindi ko alam. Tatanungin mo ba ako? Magbayad man lang ng suhol. Halimbawa, bisitahin mo ako ngayong weekend. Ang hirap kaya. Hindi ko maipapangako ito. Pero kung libre ako, tatakbo ako pabalik para makita ka. Sumang-ayon. Kung ikaw ay libre, tapos pumunta ka dito, dadalhin kita ng mga lugar. Maraming mga kawili-wiling lugar dito. Hindi ko gusto. Kakababa ko lang dito at naiinis ako. Maliit lang ang kalsada at maputik. Pabalik-balik ang tingin ko. Walang kawili-wili tungkol dito. Nasaan ka? Nasa bahay mo ako. Nabubuhay ba siyang mag-isa? Kaya hinayaan niya akong manatili. Hey, pinagbabawalan kitang bigyang pansin ng sinumang babae. Ang mga babae dito ay tulad ng mga lalaki sa lungsod. Sumunod ka pa rin. Tingnan natin. Kumilos ka na parang anak ng lungsod ang Jewel Institute. Kasama ko ang mga babae dito. Lahat ay maganda at walang manliligaw. Hindi sa akin. Ano, maglakas loob ka. Sasabihin ko sa nanay mo. Lahat tama. Nagbibiro lang ako. Hindi ako maglakas loob. Huwag kang mag-alala. Tandaan mo yan.
Bababa ako dito para bisitahin ka araw-araw. Kailangan kong umuwi ngayon. May party ang kumpanya ngayong gabi. Maingat na nagmamaneho ang lahat, mangyaring ipaalam sa akin. Yes. Mag-ingat sa pagmamaneho. Tandaan na manatiling malusog.